NBA 2K26? Pwede talaga yan. Oh. Kayang-kaya pa naman. Team account ka na, bago ka pumunta rito para isa-sign in na natin yung account nyo. So, yung games dito, malalagay natin sa account ninyo. Ito na kasi yung pinakamura na mabibili nyo sa Steam Deck. Yes. Na affordable, at pag bumili ka ng mga ganito mga pangs, wag po kayo mag-alala. So, libre na agad yung games na ilalagay. Sa mga nagbabalak bumili ng Legion Go, bakit dapat nilang bilhin si Legion Go? So, unang-una kasi yung kaya nila gusto to, malaking screen. Hindi lang malaki screen, malinaw pa yung screen kasi yung 2K resolution to. Tapos yung refresh rate niya is 144 Hz na. Ito, full of games na rin to. So, kung sakaling gusto nyo itong bilhin, pwede na agad na automatic na may games na. Kung gusto nyo yung mga budget meal talaga, ito yun. So, tapos gusto nyo pa yung mga games na 90s? 90s, yes. Tapos almost 3,000 games na siya. Kasi mo sa halagang 4,000 pesos mo, makakabili ka na rito ng mga ganitong. Retro games talaga mga games niyan. Unburnick siya. Limited edition niya. Oh my God! So, ito mo pala mga panso, meron sila dito limited edition na Steam Deck. Pero napansin ko dito, mas maganda pagka nag-games ka dito. Mas smooth dito compare mo dun sa ibang mas ramdam mo talaga yung games. Mas ramdam mo na nag-upgrade ka pag din dito. Budget na yan eh. Yes, sabihin nating budget siya pero specs niya hindi pa uhol ito. Actually, mas mataas ang specs nito kaysa sa Steam Deck. About sa installment. Yes. Na mga nandito. So, sa mga second hand mo, ano ba yung available na installment? Sa mode of payment natin, kung gusto nyo installment talaga, Yo, what's up sa inyo mga pangs? Kamusta kayo? Sa maganda at masayang araw na naman na pagsasamahan natin ngayon. Panibagong araw, panibagong video. And today is nandito tayo ngayon sa may Green Hills. Nakikita niyo sa likod ko yung Bridgeway Shop. So, pero hindi tayo dyan pupunta. Pupunta tayo ngayon doon sa may bilihan ng gaming handheld. Ang tagal nating hindi gumawa, no? Siguro January wala tayong ginawa. Wala tayong in-update. Ito lang mga po sa mga gusto nga palang bumili ng gaming handheld. Depende po kasi yan mga pangs sa stock. Yung iba, stable pa rin ang presyo. Yung iba naman may possible na bumaba. Depende kasi yan sa nakukuha nila eh. Minsan mataas sila nakukuha yung presyo. Minsan kailangan nilang taasan. Siyempre lugi naman sila. Lugi negosyo pare ko eh. So siyempre ganoon naman talaga si negosyo. At ito lang naman masasabi ko sa inyo. Itong pagbibilan nyo, pupuntahan natin is isa to sa mga trusted natin since 2021. Mga 2021 kasi nakilala ko itong pupuntahan natin is pandemic na. Una pa lang nagpapagawa pa lang talaga ako dito ng mga PlayStation. So hanggang sa gumawa na rin ako ng video sa mga gaming handheld or gaming console. Nakilala ko nga to. So, ang pupuntahan nga natin, siyempre, walang iba yung Bake Game Shop. So, titingin tayo kung ano yung mga posibilidad nyo bumili dyan. Yung mga OFW natin na uuwi at sa mga seaman at mga taga rito sa Pilipinas, shoutout po sa inyo. Kung nagbabala kayo bumili ng mga posible natin papakita, interesado kayo sa mga gaming handheld, baka ito na yun. So, samahan nyo ako sa video na to. Ano pang hinihintay natin? So, tara. Sa mga pupunta nga pala dito, mga pasapayita ko sa inyo. Ayan, so dito tayo ngayon. Pag dito tayo galing mga pasok, dito yung mga cellphone, maraming cellphone din dyan. And dito yung escalator pababa. Tapos dito lang, dito sa way na to ng AI. Sa AI na to, dito tayo pupunta. So makikita nyo naman agad yung logo ng mismo pupuntahan natin. Ayun o. Bake Game Shop. Walang iba ha. Ang nandito palagi, si Kuya Yuri. Let's go. Ang tagal ko huling pumunta dito, no? Ang tagal ko huling pumunta na parang di gumawa ng video. So, ito yung mga gaming handheld nila. So, kung naghanap kayo ng mga Windows, ayan. So, siyempre, sa mga gaming handheld naman talaga mapas. Sobrang lakas ng mga yan. There we go, Nintendo. Ito yung bagong ROG Xbox Ally, no? So, ito mga pangs is may nagpapalagay dito ng game. So, yung game na nilalagay ngayon is The Last of Us Part 1 and Part 2. And sobrang solid laruin yun mga pangs. Nalaro ko yun sa PS5. Sobrang angas. Sa PS4 ko pa nga nalaro yun eh. Kung sakaling gusto nyo rin magpalagay dito ng games, ang per game nila is 300 mga pangs. Okay? Kasi talagang kahit ako tamad ako mag-download eh. Download kasi. Install. Copy. Yun, sobrang nakakatamad. So kaya naman, kung parehas kita na tinatamad maganon, lalo kapag ang internet mo is napakabulok. So grabe, baka bukas pa matapos yung dina-download mo. So katulad ng mga ganito, pwede ka magpalagay dito. Yan kila Kuya Yuri. So ito mga pangas, dito tayo ngayon sa may Bake Game Shop dito sa may Tianggian. So ito yung palagi natin pinupuntahan dito sa may Tianggian, itong Bake Game Shop. So mga nagbabalak mga pangas, matagal na natin kilala ang Bake Game Shop. Lalo si Kuya Yuri. Si Madam Bake is siya yung may-ari ng Bake Game Shop. Kuya Yuri yung taga dito sa baba. Okay, so mostly makikita niyo siya dito. Pupunta rin siya sa taas sa may Shopbill Plus at siyempre sa bago nyo. May bago kayo. Yes, meron tayong bagong branch ngayon. Pero dito lang din.
Dito lang din. Yeah. Sa mga interesado sa mga retro, Ito, lagi na mabenta itong mga ganitong mga unit. Ito yung mga unburnick natin. Unburnick. So, gusto nyo yung mga budget meal talaga. Ito yon. So, tapos gusto nyo pa yung mga games na 90s? 90s, yes. Tapos almost 3,000 games na siya. Retro games na siya. Tapos may PS1, PSP, Game Boy. Ano dito rin, family computer, Super NES, Nintendo 64, kung ano-ano pa. Marami, kahit yung mga Game & Watch, nandito na rin. So, ito, naglalaro lang to sa 4,000 pesos lang. 4,000 pesos. Ito, brand new to Mapang sa. Yes, brand new yan. Ito yung box niya mismo. Kagandahan kasi dito sa nagustuhan ko, meron siyang analog na rin talaga, no? So, feel na feel mo na rin dito yung pag-gamer, no? Kasi analog, dalawa pa siya, oh. Kasi mo sa halagang 4,000 pesos mo, makakabili ka na dito ng mga ganitong. Retro games talaga mga games niyan. Unburnick siya. Ito kasi compact lang siya. Pwede mo lang siyang ibulse. Kapag gusto mo laruin, Kaya nga. yan, kunin mo lang, laro na. Tama Hindi siya hassle gamitin talaga. Tamang laro ka lang sa gilid. Tama. Pwede rin naman kasi sa TV to. Yes. Basta gagamitan mo lang siya ng mini HDMI. Mini May connection HDMI. siya. Ang sakto, meron ako mini HDMI doon. Ayun, saktong-sakto talaga. Sakto. Parang malaking screen naman. Oo, sakto. Ano siya, malaki yung screen niya. Mas bagong model siya compare dito sa isa kanina. So, ang difference lang naman nila, isa nasa 1,000 na nasa 5,000 gig naman to. Parehas lang naman sila ng games, ang pinagkaiba lang nila. Ito, mas malaki yung screen niya. Tapos yung analog niya rito, may ano yan, light effects to, may ilaw yan dyan, RGB pa. Ito mga to. Tsaka parang mas crunchy siya, no? Yung analog nito. Tsaka malupit dito, no? Ito yung masasabi mo, no? Hanggang sa pagtanda, hindi mo kayang tapusin Tapos yung yung mga game. games yan, sobrang No? dami talaga yan. Pananawa ka talaga. Siguro yung anak mo nagkaanak na, tapos yung anak mo nagkaanak pa. Baka di ko Oo. matapos yung games Oo. nito. Tsaka ang kagandahan nito mga to, hindi pa ulit-ulit yung games niya. Hindi yung halimbawa yung dati kasi mga ganito na. Pag sinabing Contra 1, Contra 2, tapos may Rambo 1, Rambo 2, mga Oo. ganun. Pero pare-parehas lang naman talaga yung laro niya. Ito talaga, kung ano talaga yung laro, yun talaga yun. Hindi siya pa ulit-ulit kumbaga. Magkano ulit yung presyo nito? Ayan naman, 5,000 pesos naman. 5,000 pesos mga pangs. So kung naghanap naman kayo ng mga ganito, available yun dito mga Yes. pangs. Especially kung gusto nyo magregalo sa mga inaanak or sa anak ng games para at least ma-feel nila yung game dati, di ba? Hindi na kailangan ng internet kasi. Yung mga Hindi ganyan, na. talagang lalaruin na lang. Saka walang ano yan, radiation. So kahit yung mga bata maglaro, magdamag, okay na. Mas okay maganda. yan. Oo. Mas, paano madalas nilalaro mo na games dito? Una-una sa mga PSP, yung Tekken, yan. Mario, Pokemon, dyan. Mga Contra, Bomberman, Ay, ano? Galaga, Grabe Battle na. City, nandiyan na mga yan. So, halos lahat ng mga games dati na pwede mo malaro ngayon, available pa rin yan. PSP. Ito, PSP. Sa PSP namin, medyo limited lang talaga yung stocks mo. So, ito naman, pagka binili nyo, siyempre, may mga games na to. Kayo na mamimili ng games na ilalagay natin dito. Ito, 32 gig, may 64 gig naman, tsaka 128 gig naman dito. Alam niyo ba mga pang sa mga ganitong, yung mga ganito dati, as in dati pangarap mo lang, pangarap ko lang dito dati. As in, pinapangarap to ng marami dati na magkaroon ng ganito. Pag may ganito kasi before is parang ang yaman-yaman. Yaman mo na talaga. O, yung iba, nilalagyan na ng lace yan eh. Diba? Kasi feeling natin dati kasi yan ang yung sa handheld na malaki yung screen. Screen, yes. Oo, akala natin dati, yan ay malaking screen talaga eh. Ang sumunod pa nga dito is yung yung PS Vita. PS Vita. Ah. Yun. Pero dito magkano yung presyo nito? Diyan ang 5,000 naman. Yan. 32 gig yan. Sa tutusin lang, mas maganda pa rin bumili ng mga ganito. Kumpara sa madami naglalabasan ng mga retro na bago, Yes, di ang ba? dami rin naghahanap nito syempre kasi yun nga, nostalgic kasi talaga to. Yes. Ang hirap hindi natin mabili, di ba? Hindi. Ngayon may trabaho na kasi Yes. yung lumaki na tayo, may trabaho na tayo. Afford ko na, bibili ako kahit na luma na siya, binibili pa rin ng iba talaga. Tama. So next natin, Ito naman yung Switch Lite. Switch Lite. Ito yung Switch Lite naman. Pag sabi Switch Lite, compact lang siya. Kung gusto niyo maglaro lang talagang, kayo lang, talagang solo nyo lang, ito yon, handheld siya. Pwede nyo naman, kasya rin naman sa bulsa pa rin naman ito, mga ganito eh. Meron naman tayo ditong non-modified tsaka modified na. Yes. So sa mga non-modified, yun yung ginagamitan ng mga ganitong, Yung mga bala. yan yung mga balang ganito. Ito. Ano. Ito, pwede Ito pa. naman Switch 2 to eh, yung mga Yan, ganitong Switch kulay. 2. Switch Yan, 2. ito, Switch 2. Ito yung mga pang version 1. Yan, Ito yon sa mga Switch Lite, pwede to. Kung dito din sa Switch 2 na to, makakapaglaro ba sila dito ng mga NBA 2K26? Pwede talaga yan. Kayang-kaya pa naman ito ng mga NBA 2K26 mga ganito. Lahat ng mga bagong games ng Switch 1 na, kayang-kaya nito. Iba na kasi may lumabas ng bago yung Switch 2 na eh. Switch 2 na. Is kaya mo pa makapaglaro ng mga latest? Diba? Yes, yung mga latest. Ayan, yun nga, NBA 2K26 kaya pa naman. Magkano yung presyo ng mga non-modified? Yung non-modified muna. Sa non-modified, 6,000 pesos naman yan. So sa Sa merong modified naman, 9,500.
Yun. So, 256 gig na yan. 256 gig kung bakit gano'n na siya, meron na siyang kasamang games. Download na siya. So eto tayo. Ito naman tayo sa version 2. Kahit ganito, okay na to eh. Kung hindi naman kayo maselan, kung lagi nyo rin connect sa TV. Pwede nyo connect sa TV kasi ito mga to. So, natatanggal na kasi yung controller niya. Pag binili nyo to, syempre kasama na lahat ng accessories nito para gagamitin nyo na lang. So may mga available pa rin ba ng mga ganito yung mga non-modified? Meron pa rin naman. Meron man. Pero mas sa tingin mas marami bumibili yung mga modified na. Modified na kasi syempre kapag sinabi mo kasing modified na yung mga games talagang i-click mo na lang eh. Hindi yung parang salpak, kabit niya ng ano ng bala. Tsaka madaling mawala yung bala niyan. Yes. Yung part nito kasi ang liit lang. Ang mahal pa. Ang ano pa kasi dito sa mga ganito is ano siya, 64 gig lang, tama ba? Yes, 64 gig 64 gig. So, ang bilis na puno yun kumpara sa mga nakamodified na 256 na siya. May micro SD na kasi siya. Sa mga non-modified, magkano? Sa version 2, Version 2. binigyan namin 9,000 yan. 9,000. Yes, complete naman siya. Ito sinasabi ko sa inyo mga pangsa, kung may nalalaman kayo na gusto nyo pagbilan, pwede kayong bumili doon. Kaya ako nandito, nire-recommend ko kasi siya. So, pwede kayong pumunta at the same time, mabilis yung mahanap. Kasi kung bibili kayo sa, di ko mo sinasabi, nilalahat, online kasi marami na rin talagang tinatawag na scam. Yes, tsaka syempre, pag nabenta na sa inyo yun, wala na, hindi nyo na kayang, pagka meron kayong hindi alam, hindi nyo na maituturo yan sa inyo. Yes. Yun yung isang problema doon kapag bumalik ka sa online. Unlike dito, anytime pwede kang bumalik, pwede ba magpalagay ng bagong games, yes, ganyan. Magpaturo kayo kung ano hindi nyo alam. At least dito, sure na sure ka, yung mismo mabibili mo is talagang quality. Ang binabayaran mo sa ganito, yung quality. Okay? Kasi sabi mo, may mura kasi sa online eh. Siyempre, magbibenta talaga ng mura sa online. Kasi di mo alam kung okay pa ba yun. Malay mo, pagkabili mo, tapos ginagamit mo siya, okay. Pag uwi mo ng bahay mo, tapos di mo na makakontak yun. Di mo na makakontak yun. Tsaka syempre, pag online talaga, wala namang mga physical store talaga yan. Pero sa mga OLED neto, pakita natin OLED. Sorry. Iba pa rin talaga yung itsura kapag ganito yung mismong yung OLED. controller niya. No? Kasi talaga ramdam na ramdam mo kapag ganito yung mismong kulay. Kasi nga, Nintendo no? Tapos ang kulay niya yung pagka Super Mario. Tama. No? Ang ganda tingnan no. Paki-explain nga kuya yung mismong limited edition sa standard lang talaga. Yes. So, pag sinabi mo kasing limited edition, sa design lang naman magbabase yan. Limited edition, limited lang yung stocks niya. Hindi siya yung nagre-restock talaga. So, siyempre, kapag limited edition, medyo mas mataas ang price niya compare mo sa normal. Ito yung parang ito. So, ito Zelda edition. Kung makikita niyo siya, iba yung controller niya. So, wala kayong mabibili na separate na ganitong kulay na Joy-Cons. Tapos, may design din siya sa likod. Yung box niya, yung docking station niya, yun, may mga design din yan. Ang OLED kasi talaga ramdam na ramdam mo yung quality ng nilalaro mo eh. Yes, ng display din. Kasi tingnan mo yung quality talaga mapas. Ramdam na ramdam mo talaga yung kulay. Kala mo nga naka-color grading ng ate. Kasi pag sinabi mo kasing OLED din, black is black talaga. Hindi siya mapusyaw. Sa LCD or IPS parang maputla siya na Angas din, Kaya sa tutusin lang, kapag mga OLED, expected nyo yung presyo niyan. Hindi talaga basta-basta bumababa. Sa OLED naman natin, yung non-jailbreak natin, non-modified natin, nasa 11,000. Sa modified natin dyan, nasa 15,000 naman. Ayan. 256 gig na. And mga pangsa, ito tulad nito. Ito ba ay naka-modified na to? Naka-modified na yan. Ito, full of games na rin to. So, kung sakaling gusto nyo itong bilhin, pwede na agad na automatic na may games na. At sa lahat nga pala na gustong bumili nga pala dito, like na mga ganito, is kung sakaling interesado na kayong bumili, pwede po kayo magpa-install na agad ng games. Bago kayo magpa-install ng games, mas maganda siguro na kahit paano, 500, na kayo, mag-down. Mas maganda, di ba? Kasi para at least sa'yo na talaga. Tama. Parang hindi na namin mabenta sa iba. Oo, kasi baka magpalagay ka ng games tapos hindi mo pala bibilin. Sayang effort nila. Sayang effort natin. Kasi matagal din maglagay ng games Para pagdating mo rito, is pipick upin mo na lang. Hindi na yung maghihintay ka pa. Kasi iba dito ginagawa, tsaka na lang pag nag-shop, tapos ang dami palang games na gusto ipalagay. Nasasayang yung oras. Nasasayang yung oras nyo. Unang-una, sayang yung oras. Meron silang FB page, okay? Yes. So pwede kayo doon mag-message. And then kung sakaling meron na kayong binabalak na bilhin, pwede naman
magpalagay na agad kayo ng games. Para papunta dito, Kuya Yuri, asan na yung binili ko dito Oo, na may games yun na lang. Okay, next natin Kuya, dito na tayo sa pangmalakasan talaga. Ito yung laging mabenta dito, yung mga laging hinahanap nila. Ito yung Steam Deck. Steam Deck, ano Steam Deck yan? Ito yung LCD type siya. So ito sa Steam Deck naman, pag sa Steam Deck yan, kailangan may Steam account ka. Mas maganda kung may Steam account ka na bago ka pumunta rito para isa-sign in na natin yung account nyo. So yung games dito, malalagay natin sa account ninyo. Kasi dito, default nito yung account namin na nilalagay namin dito. So yun, kapag halimbawa na accidentally na logout nyo, na sign out nyo, tatawag pa kayo sa amin. So mahahassle pa kayo ng pagganun. Pwede namang yung account muna namin gamitin nyo. Tapos meron akong ibibigay sa inyong QR code para i-scan nyo lang yon, mapapanood nyo na kung paano ipag-transfer ng games. So hindi na kayo mahihirapan din. Hindi nyo namin kami i-storbo, Hindi nyo kami tatawagan. Ito na kasi yung pinakamura na mabibili nyo sa Steam Deck. Yes. Na affordable at yan, 512 no. Mas maganda bilhin nyo ng mga ganito kung sakali, yun, mga 512 na talaga agad. 512 na agad. Kasi mas okay pag 512. Hindi na kayo mabibitin sa games. Ayan. So sa mga ganito, ito yung pinakamababa. Pero pinakamababa nyo talaga dito yung mga 256 kapag meron. 256, pag meron. Minsan 64 gig. Pero sa 64 gig, wala ka naman na kasi malalagay. Wala ka na malalaro. So ito tulad nito, 512 siya. So magkano yung binibenta mo sa ganito? Sa 512 natin, 24,000 naman siya. Yan, 24,000. So sa mga 256 kasi, mababa talaga yung presyo nun. Below ano na yun, nasa 20k ba? 20k, ganyan. 20k, di ba? So pero mas maganda 512. Limited edition niya. Oh my God! So ito mo pala mga ponso, meron sila dito limited edition na Steam Deck. So kagandahan dito, may ganito siya oh. Kasi talaga yung mga Steam Deck is wala talaga siyang... Hindi, wala talaga to, nilagay lang yan. Ay, nilagay mo lang talaga to? Ay, free na to. Free na yan. Ang ganda naman na ito. Pagka-transparent siya na matte, no? Black, transparent black siya. Kita yung ano. Yun oh. OLED na siya mapas. Yes. So makikita nyo kung bakit siya OLED. Dito nyo makikita sa may bandang Analog, kulay black yung ano niya. Dito kasi gray. gray. Ito yung normal. Ayan, pakita mo. Pakita natin. Ayan na. Ayan. Ganito yung itsura ng pinaka-standard talaga na kulay. Black talaga. Siyempre, baka tanungin nyo rin, baka parehas na ba presyo niyan? Limited edition nga ni. Iba yung presyo. Iba talaga yung presyo ng limited. Doon tayo sa standard. Sa standard naman, may 500, sa dalawang lang naman talaga variant ng na OLED. 512 tsaka 1 terabyte. 1 terabyte. Sa OLED. So, sa 512, nagkano? Sa 512, 34,000. So, Okay. yun, nakaset up na siya, may games na siya. So, yun, mas maganda nga, mas okay kung yung Steam account ninyo, meron na kayong naka-ready para sign in na lang natin dito. Tsaka yung 1 terabyte kung sakali. 38,000. 38,000. Mapangsa, yung mga ganun talaga ng mga presyuhan talaga mapas. Hindi to katulad nung parang boom, as in baba agad yung presyo. Hindi. Talagang yung mga ganito is talagang may value rin talaga. Yes. Kaya ang iba ganito, sinasanla rin, Yung mga ganitong limited edition, syempre, pag mataas mo mga bibili yan, syempre, mataas mo rin mabibenta yan. Yes. So magkano yung presyo sa limited edition na to? Dito, bigay ko na ng 45,000 yan. Ilang gig lang to? yung difference niya. 1 terabyte yan, 1 automatic terabyte. yan. At saka sa mga 1 terabyte namin, mapa LCD, mapa OLED, 1 terabyte, 2 terabyte, yan, pataas. Nilalagyan ko na ng retro games yon. So, yun, kasi may 300 gig at saka 500 gig ako na retro games So, yun, nilalagay ko talaga sa mag-terabyte. Ayun ito yung mga limited edition ng Steam Deck OLED ba hinahanap mo? Available yun dito. Ang ganda talaga niya mapan sa personal. Nice. Maganda talaga siya. Pag nakita niyo personal to, ang ganda talaga. Paunahan na lang kayo kasi Paunahan na lang. nag-iisa lang yan. Nag-iisa lang kasi ito Tsaka yun nga kasi limited lang siya, so hindi talaga tayo makakakuha ng marami nito. Sa nagbabalak naman dyan mga pangas na bumili, ganito, Ito yung ROG Ally X. Yan. Grabe mga pangas. Ito naman si ROG Ally X. Nagandahan din naman ako dito kasi nga yung lakas nito, malakas din. Para pansin ko lang, yung bigat niya, may bigat talaga yung ROG Ally X. Yun lang talaga yung parang para sa akin Pero di naman na kung sa'yo, wala namang pakialam sa'yo sa bigat, okay lang din naman. Ito, yung mga ganito Kuya Yuri, yung gig niyan, 24 gig, di ba? 24 RAM. gig, yes. Tapos 1 terabyte na agad. Wala na siya. Dalawa na yung Type-C port niya. Magkadikit na. Magkadikit siya. Mas maganda yung magkadikit lang. Yung isa kasi sa Legion Go. Oo, sa ilalim. Parehas lang naman silang extreme Extreme. Extreme. Pero napansin ko dito, mas maganda pagka nag-games ka dito. Mas smooth dito compare mo dun sa ibang Mas ramdam mo talaga yung games? Mas ramdam mo na nag-upgrade ka pag din dito. Grabe. Totoo ba? Yes. Kaya pala mga pangs, ito, sa mga nagko-comment dyan, kaya pala isa rin talaga ito sinare-recommend nila. So sa mga ganito, kung interesado kayo, yung ganito rin kasi nagkakaroon nawawalan. Sa ROG Ally X
Pagdating sa ganyan, kuya, magkano mo siya binibenta? Sa ganito, 46,000. 46,000. Yes, Kung complete sakali na. may brand new kayo niyan. May brand new nito, nasa 53, gano'n, 55, mga gano'n. Mahirap na maghanap ng brand new rin ito. Tsaka yung iba kasi sinasabi nila na, hindi, bilhin nila ako sa ganito sa kilalang shop. Wala nang problema doon. Pero siyempre, ang tanong ba, bibigyan ka ba ng free? Walang free na binibigay Yes, walang doon. freebies doon. Siyempre, sabihin nyo na naman na, dinodownload lang naman yun eh. Makakakuha ka rito ng automatic na naka-download na sa mismong nabili nyo. Hindi na kayo kailangan mag-download, di ba? Di ba? Yes, tsaka yun, siyempre, kapag sa mga kilalang store talaga, wala namang second hand doon. O yun nga, eh. Automatic yung presyo. Automatic yung mataas. presyo. Siyempre, wala pang setup. Ikaw na mag-setup. Oo. Kung marunong ka mag-setup, wala namang problema sa'yo. Magkapalagay ka ng games, may bayad pa rin naman yun. Ayun, oo. Di ba? Baka mas malaki yung presyo ng bayad doon. Dito, masabi mababa lang yung magbigay. Tsaka dito, pag bumili ka ng mga ganito mga pangs, wag po kayo mag-alala. So, libre na agad yung games na ilalagay. Pero kapag magpapalagay ka na sa sunod, may bayad na yun. Bayad na yan. May bayad na yun. So, 300? 300 per game na siya. Kaya tulad nito, meron dito nagpapalagay yung gamit niya, ROG Galing din Xbox. sa amin to, itong unit na to. Oh, dito rin. Etong ROG Xbox Ally na white, na 16 gig na 512, no? Yung variant niya. Z2 yan. Z2. So, isipin nyo mga pas, dito niya binili dito rin siya naglalagay ng games. Speaking of ROG Ally na white na ganito, ganito kuya, kung sakali sa brand new, di ba meron na nakita nakapost sa Beck Game Shop, nasa Brand magkano new. ulit yun? 35,000. 30,000. Brand new sealed yan. Mababang version lang pala siya. Mm. Okay, dito na tayo mga pang sa pinaka-budget na yan eh, na ito. ROG eh. Yes, sabihin nating budget siya, pero specs niya, hindi pa huhuli to. Actually, mas mataas ang specs nito kaysa sa Steam Deck. Narinig nyo yun ah. Siyempre, OLED yung Steam Deck. Mas mahal talaga pag OLED talaga. Kasi pag yung OLED, kahit sa mga TV, sobrang mahal talaga ng Oo, OLED yun. version. Sobra. Ito mga to, meron naman tayong 512, 1 terabyte, 2 terabyte. So meron din tayong dalawang klase niya, may version na Z1 tsaka Z1 Extreme. So, sa Z1, sa Z1 Extreme, yung presyo ba nun magkaparehas lang? Magkaiba sila, siyempre mas mahal yung Extreme kasi mas mas malakas siya compare mo sa Z1. Pero ang difference lang naman nila, around mga 5,000 lang naman. Ito, Z1 lang. Z1 to. Yan. So, yung kung may 512 kayo nasa magkano? 512 nito nasa 25,000 lang. 25. So, isipin nyo mga pang sa ROG Ally na mababang presyo, ito yun. So, yung 1 terabyte. Yung 1 terabyte nito, nagsa 30,000 naman siya yung 1 terabyte nito. Z1. Kasi ito, 2 terabyte nga 2 to. terabyte nga ito, pero 2 terabyte nito, bigay nga ito na kahit na 36,000, kaya naman yung 6,000 lang, may additional lang. Ngayon, nagsitasan pa yung ng mga micro SD. Tsaka lahat ng mga klase ng memory card, nagsitasan pa. Nagtaasan na talaga. As in, ang hirap na makabili ngayon. Ang hirap pangs. makabili ngayon. Ayan, sa Z1 Extreme, kung sakaling meron kayo, anong gig ang available at magkano? 1 terabyte ang available namin, pero pag may 512 naman, 30,000 siya. Pagka 1 terabyte naman yon, nasa 40. Pero may ano pa naman siya, may bawas na pa. Huwag alam, negotiable naman lahat yan. So kung naghahanap ka na ng mga ganitong ROG, isa rin to sa sa mababa na rin sa presyo kung tutusin, tapos malakas pa. Yes. Di ba? Sa Z1 hindi napag-compare ko sa Z1 Extreme, halos hindi sila nagkakalayo niya. Halos wala lang. Eto mga pang, sa mga nagbabalak nga pala dyan at maraming bumili ng ganitong gaming handheld, eto pa rin talaga, walang iba, si Legion Go. Yun o, Legion Go, eto available sa kanila mga pangs, kung saan dito rin natin nabili yung ating Legion Go. So, Kuya Yuri, sa mga nagbabalak bumili ng Legion Go, bakit dapat nilang bilhin si Legion Go? So, unang-una kasi yung kaya nila gusto to, malaking screen. Hindi lang malaki screen, malinaw pa yung screen kasi yung 2K resolution to. Tapos yung refresh rate niya is 144 Hz na. Kaya naman talaga ako napabili dahil si screen ng laki. So sa mga interesado dyan, meron pa naman silang available. Ito talaga yung in demand talaga sa kanila. As in, kanina nga meron ako nakita dito, parang bumili ba yun? Bumili siya. Diba? Isipin nyo yun, Legion Go din yun. Ano ba yung mga available na gig na meron kayo? 512, 1 terabyte, 2 terabyte. Sa 512, alam ko magkano yung presyo nyo ngayon. 37,000 sa 512. Ayan, so yung presyo mapang sa tumataas, bumababa. Yes. Depende yan sa na magkano nila na nakukuha. Kasi minsan, for example, ako, benta ko nga pala sa ito ng ganitong halaga. Ay, ang mahal ni sir. Ganito ko binibenta So, siyempre, depende rin yan sa condition. Di ba? Tsaka kung ano mga kasama niya. Di ba? Isa din yun. Yung yung 1 terabyte. Yung 1 terabyte, 43,000. 43,000. Yung 2 terabyte. Ayun, 50, kahit mga 52,000, pwede na. Isipin nyo mga pas, isa rin yung sa gusto ko yung 2 terabyte. Kasi that time, walang available, no? Yes, sobrang bihira na ng 2 terabyte.
terabyte. Sobrang bira talaga. Kaya yung 5 tuloy na punta sa atin. Pero, all goods mga pas. So, lahat ng bibili ng Legion Go. Grabe, sobrang lakas pa rin nito mga pas. Marami kasi nagsabi na hype lang daw eh. Hype, Naniniwala ka ba? hindi naman, hindi. Saka Talaga? meron ka na kasing kickstand yan. Ang laki ng kickstand yan. Nilalagay ko lang yan, tapos sineseparate ko lang yung mismo controller niya. Angas. Sobrang dami pa ng buttons niyan and yun, natatanggal din yung controller niya. Pero mabigat eh. So pag nagbibigatan kayo, tanggalin nyo lang yung controller na ganyan. I-tabletop nyo lang tong tab niya. Okay na. So sa mga nagbabalak dyan bumili mga pas, ito kasi kaya may nagtatanong sa amin, lagi nagtatanong about sa installment Yes. ng mga nandito. So sa mga second hand mo, ano ba yung available na installment? Sa mode of payment natin, kung gusto nyo installment talaga, pwede naman tayong unang na G-Gives. Okay? Credit card, Skyro, Bilis, SPay Later, Home Credit. Yan. Halos lahat ang nasaan pwede na eh. Hindi, sa home credit kasi baka kasi lagi nila na may misinterpret yung home credit pwede pala sa mga second hand. Hindi, kailan naman nasabi yung home credit dahil may branyo rin po sila. May brand new rin pala tayo, sorry. Ayan. May brand new din tayo. Sa mga cellphone. Pag sa home credit, kailangan brand new talaga. Pero may Skyro kayo, di ba? May Skyro din naman. Ayan, pinakamababa na interest kung sakaling gusto niyo mag-installment, walang iba si credit card. So ayun mga pas, kung sakaling gusto niyo naman magpa-LBC, so sakaling gusto niyo naman magpa-deliver, so available yan dito. Yan, so meron kayong mga May rider naman kami. Pwede naman lalamove niya kung gusto niyo talaga lalamove yan. Pero para safe talaga, may rider naman kami. yes. Tapos meron pa kayong gusto niyo malayo man kayo, nagpa-deliver din sila, LBC. LBC na ba? LBC mga. Yun, isa sa mga interesado dyan. And shoutout nga pala sa mga nanonood sa ating OFW at Seaman na bumibili dito. Binigyan ko kayo ng panibagong update. So yun lang, maraming salamat sa inyo lahat. Once again, it's your boy Kapas. At kasama ko ngayon si Kuya Yuri ng Big Hello Game po. Shop. Let's get it. Peace.